Sorry, may technical difficulties lang tayo sa online. Okay. So, LGBTQI Pride organizing in the Philippines is believed to have had multiple beginnings, multiple firsts. While Metro Manila Pride celebrations as we know it now may be traced to 1996, sabi nga ni Mother Telly Paradela, Director of Babaylan Archive Project, sabi niya, previous expressions of pride are early acts of resistance that were important precursor to the 1996 Pride. At kailangan nating i-celebrate ang mga mahalagang milestones na ito. Mga mahalagang bahagi ng kasaysayan natin sa LGBT movement. One of these early acts of resistance is the participation of lesbian feminists and feminist lesbians in the International Women's March in the early 1990s. Such representation of lesbian women in a mobilization towards women's rights was at the time novel and groundbreaking. However, 30 years later, lesbian narratives continue to be underrepresented in mainstream discourse, and much less in historical documentation. We have had earlier efforts to document this event. Sabi nga ni Ma'am Natsi, hindi ito bago. We've had conversations like this before. Hindi ito ang una, at definitely hindi rin ito ang huli. Mahalagang ipagpatuloy ang pagbabalik tanaw, ang pagbabahagi ng kasaysayan, ng pagbabahagi ng mga karanasan, at ang pagsusulat ng mga naratibong ito. It is important for us to remember these milestones and to archive the traces of our efforts for the next generation. And the hope is that through these discussions, the individual and the collective accounts of the lesbian march in the Philippines will be accurately documented and chronicled towards the development of a more in-depth and feminist writing of the history of LGBTQI movement in the Philippines. So, for this discussion, we will have speakers. First, Ms. Jeannie Villar. Jeannie read the statement of the first lesbian group that marched in the 1993 International Women's Day March in Manila. And in 1995, she was the coordinator of the Women Supporting Women Center, a lesbian rights NGO, and in 1996 served as co-convener of the first National Lesbian Rights Conference and the 1998 Fourth Asian Lesbian Network Conference. Internationally, in 1997, she was elected as co-chair of the Women's Committee of ILGA, and from the late 90s to the 2000s, served as International Advisory Board member of the Astrea Lesbian Foundation for Justice. She has also been part of various pioneering LGBTQIA+ initiatives, such as formations, conferences, marches, and legislative actions. These days, she co-hosts Narratives, a podcast highlighting lesbian and women loving women in their own words. Her blog, Silver Word, on WordPress explores LGBTQIA+ matters, among other things. Ms. Jeannie? We're also hoping that we will be joined this evening by Professor Lorna Israel, Assistant Professor and Graduate Program Coordinator in the Department of International Studies at Miriam College. She's currently finishing her PhD in Philippine Studies and with Philippine Foreign Relations as her area of specialization at the Asian Center, University of the Philippines, Diliman. She's also a faculty associate of WAGI and conducts training, research, and consultancy related to women and gender issues. She has been teaching feminism and gender studies, political philosophy, international relations theories, development theories, research methods, among others, for the past 20 years. She's a former board member of the Philippine International Studies Organization and currently serves as Vice President of the Philippine Middle East Studies Association. So we hope that she will be joining us later this evening. But for now, let's hear from Ms. Jeannie. We just want you to share at this point some insights in the beginnings of Pride, or of the march that you joined. Ano ba yung mga
organizational matters, saan kayo connected before, and ano yung mga experiences nyo before even considering joining the Women's March in the early 90s? Dami. Okay. Sana matandaan ko lahat yung tinatanong mo. Magandang gabi sa ating lahat. Natutuwa ako na makasama kayo para magsalaysay ng paulit-ulit na kwento na ginagawa namin para sa commemoration ng Lesbian March. Yung March kasi, pwede muna from my personal point, from my personal story, no? Kasi wala pa naman si Lorna, so I'll take this opportunity to tell you a little bit about where I started. Wala akong kinalaman sa feminism before. Wala akong kinalaman sa aktivismo. Oh, well, I was a student activist, pero not in this way, no? At saka definitely not on lesbian rights. Pero one day, in the late 80s, wala pang, iba sa inyo, di ba pinapanganak dito, in the late 80s, I found feminism in a disco. Okay, paano nangyari yon? Nakaupo ako sa disco, ganyan, nanonood ako ng mga nagsasayaw dun sa floor. Tapos, sige, patawa pa Ida. Oh, nadinig yung disco. Okay. So I was watching it. Tapos, it just hit me. Sabi ko, paano na to? Ito na lang ba? I was always waiting for Saturday nights to happen so I can be in a disco na makakasama ko yung mga kaibigan ko gusto mo gumamit ng CR na lalaki, makakagamit. Diba? Makakasama mo yung girlfriend mo na hindi ka pinapayagan kasi syempre, mga estudyante pa kami noon. So, naisip ko, hindi pala ako, nag-work na pala na ako noon. Sabi ko, ito na lang ba talaga? And paano pagtanda namin? So, naisip ko, I want to write about it. Hindi pa ganito kaklaro yung objectives ko dati, pero gusto ko lang na sumulat. Naisip ko, mahalaga na may isulat yung mga karanasan na yun. At kung ako, naisip ko yun, sigurado ako na may iba pang mga PARS noon, yun ang tawag noon, kasi Butch and Femme, yan, PARS at saka mga MARS, naisip ko, siguro meron ding nakakaisip nito bukod sa akin. And so, one day, I was going through a magazine na hindi na rin yung ginagawa ngayon kasi online na lahat. May nakita akong isang ad, sabi dun sa ad, may isang bookshop na naghahanap sila ng mga susulat o interesado mag-publish ng libro. So sabi ko, ito na siguro yon. And this was after 3 years mula nung naisip ko na gusto kong sumulat. Kung ano na yung sinusulat ko, pero puro sa akin, hindi naman pwedeng puro ako yon, di ba? Kailangan ng mga more experiences. So I went to that bookstore, and from that bookstore, I met the manager who also was a lesbian at that time. Tapos pinakilala niya ako, sabi niya, you should meet other people, which brought me, ang unang nakilala ko was si Lorna. Kaya kailangan dumating na siya. Kasi nandito na daw siya sa UP. She has to concur. Siya yung una kong nakilala. Tapos, nung time na yon, I was lucky because may binubuo na ng isang support group ng mga lesbiana. So, nandun yun sa WRRC, Women's Resource and Research Center. So, I would go there. I lived in Manila, dito sa Quezon City, pupunta ako. Tapos, mag-uusap. Tapos, wala akong maintindihan. Kasi, they were using big words that, you know, well-read naman ako, pero hindi ko alam yung hegemony, patriarchy, homophobia, kung ano, no? Hindi ko siya heteronormative. Tapos wala namang Google noon. Tapos wala rin akong book. So sa ako, paano ko sila maintindihan? So naghahanap ako ng mga, bigyan mo nga ako ng libro to read. No? So that's what I did. Hanggang naka-catch up na rin ako because I was really interested. It was a very interesting time kasi we were always challenging each other. Merong isang grupo, oh, there she is. Hello, Lorna. Merong mga lesbian feminists. Okay. A round of applause, please. Kababanggit ko lang sa'yo, actually. Okay. Kababanggit ko lang sa'yo.
Ayun. So, siya yung may sala. So, siya yung matyaga na nagtuturo din sa akin. Kasi nga, may lesbian feminist. Oo, di ba? At saka, lesbian feminist, feminist lesbians. Oo, meron mamaya. So, there's always this discussion. Pero, ang kagandahan lang nung mga panahon na yon was that at the end of the day, we could always get a drink. Hindi kami nag-aaway. We knew that whatever questions we threw at each other, it was para maintindihan namin ang isa't isa, para magkaliwanagan kami. Halimbawa, nung unang-una kaming umalis, nung una akong nag-attend ng meeting na kasama ko si Lorna doon, ako, si Lorna at si Tessa. Okay, ito nga eh. Nagpunta tayo sa Shaky sa SM North. Pagkatapos ng meeting. Okay? Naalala ko pa, di ba? Naalala ko pa yung suit niya, Tessa. Hindi ko alam, basta core memory daw. Anyway, nung naka-order na kami, sabi ko, lahat na sabihin ko, challenge ni Tessa. Hindi ko alam, naalala mo yan. Halimbawa sabihin ko, hindi ka pa drunk tayo minom ng araw na yun. Sabihin ko, ako na. Sabi ko, I'll pay kasi ako yung nag-invite. Parang I just thought it was not being macho or anything. I just felt na it was polite because niyaya ko sila pumunta. Si Lorna, si Tessa gaganyan siya. That's so male, sabihin niya sa akin. That's so male. So sabi ko, bakit kaya ganun? Sabi ko, hindi, no offense. Ganun. Hindi ko pa rin alam kung bakit basta it just sounded wrong, di ba? To be said that's so male. Tapos sabi ko, yung bang sa grupo, sabi ko, syempre mga bata, ba, is everyone taken? Taken, that's so patriarchal. Pero wala akong masabing tama, no? So ayaw ako nung kumibok, di ba? Pero ang kagandahan lang nga kasi, si Lorna, very supportive kasi siya nga yung, wala akong kakilala. Siya yung kasama. Oo. So mabait siya, So, hindi ko pa alam yung term na yun dati, pero na-realize ko nung matagal na, si Lorna, parang siya pala yung PO ko. Kasi siya yung matyaga na nag-explain sa akin ako, no? Natatanong ko siya, tapos she will patiently explain to me things. So, yun. Gusto mo ituloy? Ito na nangyari nung ano? Tutuloy ko? Okay, sige. Okay, so after a few months, siguro ano to, mga a few months before, siguro October, no? And then yung March kasi, of course, was in March, no? Nag-isip kami, gano'n na, regular yan, nakikita-kita kami, nag-usap kami kung ano yung mga issues, gano'n. Alam ko na ibig sabihin homophobia, alam ko na yung patriarchy, ganyan. Tapos, sometimes may mga bisita rin na nagsasalita. And then, nung magma-march na, sabing ganyan, sumali kaya tayo sa sa Women's March sa Menjola. So, sabi, sige, gano'n, di ba? Sige, join tayo. O sige, kung join tayo, gawa tayo ng banner, ganyan, anong gagawin natin. Tapos habang ginagawa namin yung banner, nasasali kami. Pero hindi pa kami hindi kami man lang nagtanong na paano ba tayo sasali? Hindi kasi dati hindi ka mukha na iba yung mga Pride March, di ba? You just arrive or you just register, go on the day. Dati hindi pwedeng ganon. Kailangan nandun ka sa loob nung harang. Kailangan nakarehistro ka. Kailangan meron kayong bantay. Hindi basta-basta pwedeng yung hanay nyo, papasukin, iba. So, ang sabi namin, sige, basta gawa lang kami ng banner namin. Tapos, sabi, gawa tayong speech. Tapos, eto na ngayon. So, speech tayo. Gawa tayong speech. Sinong babasa? Sabi, hindi ako pwede kasi hindi pa ako out. Di ba naman, parang hindi ako sure kasi yung mga magulang ko ganyan. Hindi ako sure kasi bago lang ako sa trabaho ganyan. So, maluya tayo na I think, sabi, si Jeannie, ako naman, I didn't know any better. Naisip ko, hindi ko naisip na risky yun o nakakatakot yun. It was only after na na-realize ko na pwede ka pala ikinamatayong kung if things didn't turn out right. So sabi ko, sige, hindi mo ako nagpahirap pakausap. Kala ko, read the statement, go on stage, fine. Ayun. So, nung araw nung Pride, nung araw nung March, pumunta na kami doon sa may Welcome Rotonda sa Quezon City. Pagdating namin doon, dahil hindi naman kami kasali, di ba?
So, hindi namin alam kung saan. Nakatayo kami doon sa gilid, hawak namin yung banner. Tapos yung mga ate, tinitignan kami, sino yung mga yan? Sino yung mga yan? Ba't may banner? Saka ba't ang kulay-kulay? Yung kalay, yung mga ibagsak, ganyan. Tapos kami, gano'n. May dalawang, may mga tassel-tassel pa yung... may tassel-tassel. Nakita naman yata niyo yung picture na gano'n. Di ba kagagawa ni Tessa yan, yung mga tassel. Tinahitahe, gano'n. Kulay-kulay. The interesting thing about yung ginawa naming logo, kasi we didn't have a name then. Ang mahabang usapan was that, is it going to be a lesbian feminist group or a feminist lesbian group? Magkaiba naman yung sinabi ko, di ba? Lesbian, feminist, feminist, lesbian. Di kami magkasundo. Kasi nung time na yon, marami felt that it was a political statement to be a lesbian. Okay? Kasi nire-redefine mo, sinasabi mo na gano'n. And there were other members who even said something like, I wish to affirm, kaya ako part nito, because I wish to affirm that side of me. And that, parang in solidarity with my lesbian sisters. So, ganon. Tapos yung iba naman, tulad ko, sabi namin, lesbiana na ako bago ako naging feminista because I was already living it. Bago ko pa nalaman yung terms at lahat ng yan, lesbiana na ako. So, kaya nangyari, kung makikita niyo yung poster namin, yung two women sign na magka-overlap, tapos paikot-ikot na lang, parang pelikula ni Nora at ni Vilma na yung tomboy, T-Bird at ako. Kasi hindi sila magkasundo sa billing, kaya Nora Vilma, ganun kami. Lesbian, feminist, paikot-ikot na ganon. So, walang nauuna, walang nahuli. Yun. So, the late great Gigi Francisco helped us kasi hindi nga kami pinayagang mag-march. So, ginawa niya, bossing to bossing, nakipag-usap siya sa mga leaders, at sabi, pwede bang pasalihin niyo itong mga bata? Bata pa kami noon. Pasalihin naman niyo yung mga bata na mag-march. Nung una, ayaw. Pas may niya, sige, sali. So, saan natin sila ngayon ilalagay naman? Hindi pwede sa likod kasi baka daw mahablot kami, wala makakita. Concerned naman sila. Kasi it was the first time wala kami idea what's going to happen. Kung sa harapan naman, hindi pwede kasi baka lang, libo-libong mga tomboy, nagmamarch siya nasa harapan. Hindi rin pwede yun, no? So sabi sa gitna. So nasa gitna kami, I remember, meron kaming isang picture na nakagitna kami, pero merong distansya. Ganon. May margin, may distansya sa pagitan, may alley. Tapos yung mga babae, lalakad-lakad, nakaganyan, tingnan yung namin. Ano yan? Okay, iba-iba lang, sinasabi nila. Tapos at that time, si Lorna naman, saka si Gigi, manawag sila. Kasi, bukod sa nakasali na kami, di ba? Step 1. Gusto namin mag-speech. Di ba? Abusada. Pinasali na nga, hindi na nga miyembro, gusto pa mag-speech. So, sabi ngayon, sige, mag-speech. Pero, mamaya parang isipin kung kailan sa saan. Maya, may tinago ko ni Lorna. Halika dito. Matakbo kami dalawa. Sampa! Pinasampa kami dito sa truck. Hindi mo ako sanay sumakay ng truck dati ng ganon, di ba? So, medyo galangan ako. Tapos sabi, sige, magbasa ka na daw ng speech. Sino makakarinig sa atin? Sayang naman, di ba? Busata nga talaga, di ba? Kailangan mag-speech doon sa maganda sa stage. Sino makakadinig sa amin sa kahabaan ng Espanya? Di ba? So, sabi, sige, hindi kayo pumayag pa rin. Diyan si Lorna. Kaya hindi tumaba ito, katatakbo noong 1990s. Pagdating namin doon, we waited sa isang side, tapos the program was running. We didn't know, hindi namin alam at what point kami tatawagin. So sabi ni, maya, dumating na naman. Sabi niya sa akin, halika na! Oo, ikaw. Tapos kinuha mo yung papel ko, sabi sa akin, akin na yung speech mo. Sabi niya sa akin. Tapos meron siyang dalang pentel pen, hindi ball pen, pentel pen. Tapos ginanyan mo na yung speech ko. Kasi kailangan may click. Ginanyan mo na yung sabi ko, sana nabasa niyo mabuti ito, baka mamaya wala nang sense. Yung pinagsusulat ko. So, as Malu Marin smartly noted, sabi niya, ang galing-galing daw ng pagkagawa ng speech kasi English. Sino ba makikinig sa amin doon? Manggagawa, di ba? Maralitang tagalunsod, pesante, di ba? Ganon. Tapos English yung speech. Pero yun ako sisihin kasi ako yung may gawa ng speech. Kasi ang language ng feminism,
at nung issue na yun, ng sexuality, ay English. So, hindi ko alam. Although I did translate it at some point, pero para sa ibang ano, kasi nga may nagtanong, pwede bang Tagalogin? So, tinagalog ko. Pero hindi masyadong na-distribute yon. So, English, binasa ko. Pero nung packet na kami, kasama ko si Lorna dun sa side. Sabi sa ikaw na, ganun. Sabi nung nag-introduce. Ang susunod pong tagapagsalita ay siya na lang po ang magpapakilala sa sarili niya. Ganon. Maybe yung time na yun, napakahirap sabihin ng salitang lesbiana or naisip nila, ma-offend ba kami? Nakita na nga lalaking sulat namin doon na lesbiana kami. Pero siguro mahirap pa rin talagang sabihin, no? So umakyat ako, nagpakilala ako, sabi ko na kinakatawan ko yung grupo na to, which was the only Tagalog thing I probably said kasi yung speech niya English. Tapos nung sinabi ko yung word na lesbiana, kasi ganyan, di ba? Ganyan-ganyan, wagayway na mga pulang bandila. Biglang gumanon. Literally, kasi nakikita ko talaga siya eh. Ganyan, biglang, parang nag-stop yung time. And people were so quiet. Hindi ko alam, sabi ko, masama ba ito, mabuti? Pero wala na akong magagawa, di ba? Nag-iisa ako sa entablado. So, binasa ko yung speech namin na, salamat Lord na pinikli mo. Ganon. Tama-tama lang. Back to back. Tapos nung pagkatapos kong mag-speech, pumalakpak ng napakalakas. Tapos nag-start ulit yung mga flag. So parang high na high kami noon. Tapos kumain kayong burger dun sa tabi. So we were so high nung time na yon na na-survive namin yon. We survived the march, we survived the speech. Ganon. Tapos after that, gusto mo ituloy na? Nagka-picture na. So, dami ko na nasabi. O, sige. Okay. Naalala mo na. Pa-picture tayo. Kumain tayo dun sa Whopper Burger. Doon yung picture natin na magkakasama tayo. Okay? Lorna? Okay? Are you with you? Good evening sa inyong lahat. Thank you, Jeannie, for that memorable refresher. Wala talaga akong matandaan literally because pala I was negotiating the space. Remember, there was a successful attempt. It was a success to claim a space because we were not supposed to be there to begin with. Diba? And so ang maalala ko, part of my attempt to claim that space was to make sure that the space was big enough and there's room enough. Ba't ako nag-i-English, no? So, it was important to claim a public space. And it was important that the space has room for us to be heard, for us to be seen, and much importantly, to be applauded. That was the target. Kasi hindi mo alam kung may impact ka doon sa mga tao kung wala man lang pumalakpak. Mas maganda nga kung meron ng bato ng tomato o ng hindi naman sorry, no? Pero ibig sabihin, tumagos, no, sa mga nakinig. At nung mga panahon na yon, it was an nascent grouping. Wala pang nagkiklaim no? Na mga lesbiana tayo, mga feminista tayo. At sali tayo, no, sa Women's March. And as we all know, the Women's March is basically a space for non-lesbian women. Diba? It's a heavily women who will not easily or immediately identify themselves as lesbian, no? And doon sa mga nakakaalam sa mga narratives or stories ng feminism and lesbianism, no? Sa simula may tension talaga sa dalawang grupong yan, ng babaeng yan na sa unang tingin, akala natin, the women's space or the women's march, magkasama kami yan sa Jakarta, may ginawa kaming kabalbalan for security reason, hindi namin pwedeng sabihin, no? Wala nga kaming mga picture doon at walang mga speech, no?
So, on the one hand, no, parang ang daling isipin na Women's March is inclusive of all women, no? Pero sa kasaysayan, kahit nasa ibang bansa, no, hindi nila madaling natanggap, no, yung lesbianism and other forms of non-heterosexuality. Kaya mayroon din diyang debate sila, tension, kaya eventually, no, nag-create sila ng sarili nilang ism, radical feminism daw sila, etc. No? And at that time, importante yung mga ganong categories na sa ngayon, pag binabasa mo, matatawa ka na lang kasi kailangan bang nangyari to, no? Kailangan bang magkaroon ng division, ano? Well, kailangan kasi kailangan magdebate, maglinaw, no? Saan tayo nanggagaling, saan tayo humuhugot, at ano yung ating daladalang agenda, no? So, at that time, pag makita niyo sa kwento ni Jeannie, hindi ko nga alam, ba't siya lang yung gullible, ano, na sumugod talaga, no? Tapos inaayos ko, okay ha, dapat ganyan ka, madinig, etc., no? And she stood up, no, for the rest of us, syempre nandoon kami making sure that everyone was safe, no? And at that time, yung organizer ng Women's March at that time was Gabriela, I think, no? So, parang ang hirap intindihin bakit kailangan may protocol, may listahan, etc. Akala ko this is supposed to be the day for everyone. Pero the fact that, you know, sinabi ba natin ng mga lesbian group tayo? Okay, so hindi makita nyo yung tension, ano? Hindi agad mailugar, no, doon sa programming, no, sa line-up. In other words, kung kami hindi namin alam na paano ba tayo lulugar, malamang sila din hindi alam paano din ilulugar, no? So in the beginning it was like that, no, kasi new categories, new group, new perspective, new articulations, no? Ang susunod na tanong paano ipipwesto, no, itong bagong ito, no? So well, at that time, ang nangyari, edi ipwesto na lang, bakit ba, no? So, yeah, it was Gigi who helped, no? Trying to negotiate with the organizers na pwede naman, baka pwede naman. So, in other words, there was a hetero woman who intervened, and because she was also a friend, and at the time, we were fortunate enough kasi may sariling espasyo din, ano, yung si Beth, maalala niya, yung Women's Resource and Research Center. So, it was just open, ano, so ano mga possibilities, no, na pag-usapan, etc. So sige, doon kayo magpinta kayo dyan, etc. Pamerienda pa, etc. So binigyan ng espasyo. So you might say that the WRRC was the private space na kung saan pwedeng mag-usap, no, ng safely, no, ang bawat isa. Pero talaga yung Women's Month at that time, it was a claim, it was an attempt on our part to claim a space inside the Women's Month. And for now, the Women's Month would always be a public space for women. And as I observed, siguro, no, mas madali nang ma-line up ang mga ibang grupo ng mga kababaihan. At however, these women, it's always women, no? Allowed na ba ang mga kalalakihan? Oo, pwede naman. Tignan natin sa Marso. There with us, oo, no? Right, oo nga. So it's something to look forward to that the men would want to claim a space during Women's Month kasi marami na tayong mga kasama. And in fact, I have students at Miriam College, no? Lalaki talagang proudly claiming himself. I am a male feminist, no? So, tignan natin kung paano sila ila-line up din, ano, dito sa public space called Women's Month. Kasi at some point, no, lumawak na din yung espasyo. Lumawak na din kasi maraming nag-claim na pwede kami dyan, no? Pasalihin nyo naman kami dyan. No? Claire, meron lang akong gustong idagdag. Naisip ko lang, ano. I just want to say na yung pagkilos na to, hindi siya nagsimula doon sa March, yung lesbian rights movement. Okay? I also want to recognize the individual women who had their own initiatives.
yung mga nagsa-start ng mga disco na yan, okay? From the 70s, creating women's spaces where yung mga babae can do something as simple as dance and be together. Diba? Yung nagre-rent sila ng mga lugar kung saan kakasayaw, magkakasama sila. Marami yung mga lugar na yon. Meron ako isang kaibigan na up to the 80s nag-organize siya ng parties. Pero sinasabi niya, nung mas bata pa siya in the 70s, yung mga tita niya, meron ding mga ganon. So, lahat ng mga pagkilos na yon, I think, kahit sabihin nating secret siya, kahit pa paano nakakakuha ka ng strength doon. And all those things, hindi siya dahil sa feminist movement. Meron ding ambag yung ibang mga tao na ginagawa nila yan sa personal na buhay nila. Yung mga humahamon sa lipunan, sa pagpapagupit, simpleng pagpapagupit ng buhok at maglakad sa kalye na nakasuot ng panlalaki. O yung babae na sasama siya dun sa tomboy na girlfriend niya dahil hindi naman niya kinoconsider yung sarili niya na lesbiana, no? Sabi niya girlfriend siya o asawa siya ng tomboy, gano'n, tanggap niya yon. So, pero yung that ability na magkaroon ng ganong kalakasan na alam mo na pwedeng kung anong pwedeng mangyari sa inyo, ginawa nila yon. At lahat ng mga ganon, yung pag-break ng stereotype, sa tingin ko, nakatulong din yon. So, culmination, palagay ko yung panahon na yon. Kasi kahit na internationally, may mga nagaganap din na usapin tungkol sa sexualidad. So, I just don't want to forget that na hindi na kiniklaim ng mga feminista na dito lang nagsimula. Kumbaga, sa akin, what I think feminism gave me was the language o yung pag-organisa nung kaalaman. Na dati kasi alam mo, ganyan, pero yung nagbigay siya ng salita, inorganisa niya, ganito pala, oo nga, hanggang naging teorya siya. Para mas naunawaan mo. So yun ang tingin ko na ibinigay ng feminism na napakalaga rin naman. Thank you so much. Ang ganda ng discussions natin on what happened before the march, what happened during the march. Ngayon, siguro magandang puntahan naman natin. Ano yung mga napansin yung reactions after the march? Meron bang reactions from different sectors? Reactions from within your collective? Ano yung mga napansin nyo immediately after the Pride? Meron bang changes or baka wala? Any thoughts, observations? Siguro yung observation sa amin muna, no. I think we were happy. Parang wala namang kaming na-receive na negative reaction, but on hindsight, did it mean anything? No, wala namang lumapit, ano, and everyone was just happy that the event was over. No? Pero around that time, there were certain attempts, no, to do group work, no, like study session, mga art exhibit, no, and mga informal groupings. You remember sila Julie sa Baguio, no? Let's start a lesbian group in Baguio or in other parts of that's one reaction, I think, or consequence, no. May mga lumapit sa atin, nagpakilala, gusto din nilang magtayo ng kanilang grupo. Although the groupings were more or less informal or friendly or private, no, rather than parang malakihan or na grupo at merong parang explicitly political declaration na ito yung aming agenda. And you might say na at that point in time, I guess people were looking for fellowship, no, where they can feel space, and suddenly they realize, ito, meron pala akong kasama, meron pala akong kaibigan, and then we can group together for some activities na you might say personal in nature, but at the same time, it was political kasi nagsasama-sama nga, nagkikita-kita yung mga lesbiana eh. So yun yung mga recollection ko. And I'm not sure kung, okay, this is tricky, no? Kasi informal siya. So, ibig sabihin may nabuong samahan, and yung samahan na yon, ano, ay
private and safe space for these women. So I'm asking myself now, ano yung political implication nito, or ano ang value nito, no? Kasi there are people are comfortable with being private, diba? And there are people like Jeannie, no, comfortable with speaking out there to the public, no? So in other words, parang nakikita ko siya na maaaring private siya kasi hindi naman tayo ini-invite, no, unlike this forum, invited tayo, pero it's also an act na very political din kasi na makihalubilo ka, di ba? Sa kapwa mo. So for now, for lack of a better term, I'm using the term private, but I'm not saying it's secret, no? Kasi kunyari magdi-dinner together, di ba? They will drink together or just hang out with each other. Diba? So that for me is an act that might be affirmative of themselves and their sexuality and all the discomfort this might entail on their part. Right after the march, may mga nagsasabi na, oh, ganun, congratulations, you pulled it off, ganyan, galing. Tapos, that was the time, kasi walang pangalan yung grupo. Remember, it was the lesbian feminist lesbian group. So, nag-isip kami na parang siguro, might as well, come up with the name. Because people keep asking, ano yung grupo nyo? Ano yung grupo nyo? Ang hirap pag-explain na, kasi ganito yon. How much time do you have? Diba? So, ang naisip namin, Malu, na magaling yan sa paggawa-gawa ng pangalan, ginawa namin napaka-creative na The Lesbian Collective. Only because, ang kanyang acronym ay TLC. Ayun. So, we had the lesbian feminist group, so yun yung grupo namin. After that, may mga attempts at asking the other women's groups kung ano ang tingin nila sa lesbianism. Kasi wala pa kumikwa. People say, we support you, but is it on paper? So I remember, kasi ang TLC nagbunsod din ng iba't iba pang mga grupo eventually. Siguro I think TLC was there for a year. Tapos, iba-iba yung direction din ng mga tao. Merong nag-focus sa lesbian rights, may nag-focus sa women's rights. So, natulog na yung TLC. Tapos, in its place, iba-ibang grupo. So, yun sa isang grupo, yung grupo ko, meron kami isang activity na ginawa kung saan nag-invite kami ng women's groups to ask them, ano ang posisyon nyo sa usapin ng lesbianismo? May dalawa lang dumating. Mahigit 10 grupo yung in-invite namin. Dalawa lang ang dumating. At sinabi nila na, sorry, pero we support lesbians, pero wala kaming ganyan wala nakasulat na kahit ano. So, ang challenge sana namin sa kanila noon ay, sana kung seryoso kayo dito, may nakalagay may isang malaking papel na sinasabi, na doon malabas ng salitang lesbiana, doon sa papel, para naman, kumbaga, organizational talaga, nakapasok talaga doon sa layunin ng organisasyon. Marami pang ibang mga invitations, I think, that we went to talk. Kaso lang, yung mga kinakaharap mo ring audiences, iba-iba. So, tricky din yun yung audiences kasi minsan kailangan, sino ba itong makikinig? Diba? Ano bang sasabihin nito? Tapos minsan may mga assumptions sila sa amin, ganon. Naalala ko merong isang time na may humingi ng pwede ba daw makipag-usap dito sa yung grupo ko na after the TLC. Kung pwede daw na parang meron silang ginagawang paper. Kami naman papagpatol kasi nga excited kami to share what it is that we have. Ganon. So, nandun. Tapos, tataka kami bakit walang maliwanag dito sa papel na to. Yung mga tanong niya malabo, ganon. Tapos hanggang umalis na sila. Tapos sabi namin, baka gusto lang niya makakilala ng ibang lesbiana. So may mga ganun dig experiences kami na I think is part of the things that we go through. Kasi nga, bago, it's novel. We had invitations, for example, from people we didn't know, ganon, because they wanted to tell their stories. May mga ganun din. Dahil hindi naman gusto nila kami makilala, gusto nila magbahagi, gusto nila magsabi na, ay, alam mo ganito yung karanasan ko. At alam nila, dahil wala silang masabihan kakilala nila, kailangan hindi nila kakilala, pero makakaunawa.
So yun yung isa pong siguro naging effect din ng mga pagkilos na ginawa. So ngayon, so nakita na natin yung beginnings, yung during the march, and immediate yung changes or implications right after the march. Ngayon naman, 30 years after, baka pwede tayong makahingi ng reflections from the two of you on mga na-observe yung changes throughout the decades, developments, learnings after 30 years after the march. What has changed in terms of lesbian organizing? It can be political, it can be more personal or social na aspect. At ano yung mga natutunan natin throughout the years that we can replicate now in the current LGBT rights movement? Reflections 30 years after. Siguro, yung pinaka tangible na shared ng lahat, no? Naging alphabet na siya. LGBTQI. So 6 letters siya, no? So, it goes to show na may pagtanggap na, no? Ang mga generally, no, ang mga MPs or members of the public. So it has become a shorthand, no, for alternative sexuality, no? So, and then number 2 din siguro, no, after 30 years na to, so makikita natin may legislation na nangyayari. Ibig sabihin, siguro after 30 years, yung kasi yung yung energy na nandiyan dyan, yung public kailangang ihanda. Hindi pwedeng parang, di ba, bibiglain mo, explicitly na walang diskriminasyon, base sa iyong sexuality, no? And at the same time, pinag-uusapan na ng malaya, komportable, at masaya, no? Ang issue ng sexuality, alternative sexuality, LGBTQI rights, no? Sa loob ng eskwelahan, sa labas ng eskwelahan, sa loob ng mga sa legislation, no? Etc. Global at the global regional level. So, yun ang very tangible nakikita natin, no? So in other words, yung mga hindi na mahirap ipaliwanag, no? So pag mayroon akong sinabihan na sa isang training pag hindi na daan sa paliwanag, daanin ano ang batas, bawal sa batas 'yan, no? So that puts a stop to the debate, no? That puts a stop, no, to detention kasi pwede ka kasing kasuhan, no? Etc. Pero yung batas talagang kailangan pa din ng it has to be accompanied by consciousness raising, education, kasi marami pa din talaga na talagang pag nag-side talk kayo, ano ba talaga ang lesbianismo? Bakit ba may ganyan, ano? So, may mga whisper na sila mismo gustong maintindihan, di ba? Hindi nila natatanong sa sarili nila, no? Ang dapat mong intindihan, bakit ako heterosexual, no? So, parang na external yung kanyang curiosity, hindi niya tinatanong yung sarili niya na, bakit ako hindi katulad mo, no? Mga ganyan. May mga tsorya nga kami noon, mga kwentuhan, mga joke ng una nating ka-lesbian relationship was our mother. Kasi siya na ang pinaka-intimate, di ba? Amen, di ba? Loving each other. Sila na nga yan, So, yung mga ganong, mga visible na pwede mong ganong bigyan ng lens, no? Ng lesbianism, no? Pero, come to think of it, it's a way of looking at it, di ba? Kasi it was never the father. It has always been the mother, di ba? Na yumayakap sa atin, pinapadede tayo, di ba? So, ang first intimate relationship ng isang babae talaga ay sa kanyang kapwa babae.
Pero pwedeng magbago yan kasi sa medical and genetic engineering, yung lalaki, di ba, nagiging they become parents, so they take care, di ba, then of the baby. So pwede din siyang mabago, actually makikita natin, di ba, kasi yung iba nag-iba yung mga trans man, di ba? Siguro ito yung mga celebrities, they can afford, no, to have a baby of their own and then they become, ang tawag sa kanila, father, no? Tanungin kaya natin sila, baka nabago na yung termino. We're just so used to using mother, father, sister, brother, no? Hindi pa natin nakaka-capture yung change na nangyari actually, no? So, we're just banking on the same categories that I'm not saying that it's bad, but I'm saying na yung father kasi it's heavily hetero, no? So yun naman patriarchal nga, di ba? Pero may mga father na hindi naman sila hetero, pero yun nagiging nanay nga sila, gusto nga nilang maging nanay, di ba? So surrogate pregnancy ang kanilang next resort, no? So may mga ganyan na tayong configuration, no, na nangyayari and we can observe and tangible sila. Hindi ko na ulitin yung sinabi ni Lorna. Yan ang kanyang tama na nagsimula kami, parang lesbian lang talaga ang focus namin. Okay? Lesbian rights are human rights, lesbian rights are women's rights. And 30 years after, I still want to push for that. Oo, meron tayong LGBT. Maganda, meron tayong mga samahan. May mga bagay na pwede natin gawin. Pero hindi pa rin naaalis yung realidad na magkakaiba pa rin ang konteksto ng lahat ng letra na yon. Iba-iba pa rin ang problema natin, iba-iba pa rin ang tinatahak natin na kailangan natin i-address. Nandun yung pagiging babae mo na iba yung burden mo bilang babae. Tapos lesbiana ka pa. Tapos, halimbawa, butch ka pa or kung ano man, di ba? Kapag butch ka, nagpapanggap kang lalaki. Kapag feminine looking ka naman, hindi ka seryosong lesbiana. Okay? Straight ka pa rin. Kasi nakikita ka straight, di ba? Ganyan, pwede yan, pwede pa yan, gano'n. Ganyan nakasuot pa hindi pa nakapantalon sabihin. Ang tingin ko, mahalaga pa rin, may kahalagahan yung sinasabi ni Lorna, yung legislation. Pero sa akin, gusto ko rin maging organic, yung pag-grow, at pag-iisip, at tatanong sa sarili natin. 30 years after, mas may puwang ba ang mga lesbiana ngayon? Kasi minsan, nalulungkot ako, joke ko to, pero may konting katotohanan. Pag sinabi LGBT, yung L, nauuna lang yan kapag sinasabing LGBT. Pero halimbawa, kahit sa visibility, kahit sa mga kaganapan, tanong ko nga minsan ano bang gustong entertainment ng mga lesbiana? Kasi di ba pag sabi entertainment, LGBT entertainment, nothing wrong, I enjoy drag show, ganyan ko naman. Pero naisip ko, kung mga babae yan, nagkaroon na ba tayo ng puwang o ng panahon na magkasama-sama and develop our own culture? Kasi wala akong makitang lesbian culture na tinatawag. Parang nakiki tayo sa culture ng iba na napakalungkot. Diba? 30 years after. May gusto bang puwang? Nakikita ba tayo as for what we are? Nakikita ba tayo bilang mga nanay? Nakikita ba tayo bilang mga nagtatrabaho? Nakikita ba tayo bilang aktivista? O bilang tayo lang? Kasi pag hindi ka nakikita, hindi ka makakasali, hindi ka mabibilang, hindi ka bibigyan, o siseryosohin ng iyong mga pagbigay sa ng karapatan. At ang final ko siguro doon yung, ano na ba ang kapangyarihan na meron tayo? To live our lives, control over our bodies, control over our destiny 30 years after. Oo, maganda na magsama-sama, pero mahalaga pa rin na i-claim natin yung spaces natin para mapag-isipan natin at mapalakas natin. Tandaan natin na yung feminist movement in the 70s, in the 60s, nung nagsimula sila, was getting together. At sinabi ni Lorna yung tungkol sa radical feminists, di ba? Yung mga separatist lesbian, sabi niya, nakakatawa na daw na kailangan ba nating daanan yon? Siguro nga, kailangan daanan yon.
merong isang time na alala ko, nagagawa kami ng yung program. Tapos nung sa program namin, we were making fun of ourselves. Bakit? Kasi yung sabihin doon sa mga butch, o ikaw, ako, lagi akong biktima nun. Ba't naman ganyan suot mo? Parang lalaking-lalaki ka naman. Eh, ayoko magbatik. Ganon. Kasi inuuso dati pag aktivista ka, nakabatik ka, saka nakasandalyas ka. Di ba? Hindi ko pa alam nun. Mahal pala yun. Ano ba yung sandalyas na yun? Yung mahal? Birkenstock. Birkenstock, di ba? Hindi ko alam yun. Oh. 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 Whatever it was, di ba? Sa akin, tsinelas yun. Okay, sa ko, ayoko mag-tsinelas. Ganun ba't yun? Saka magsuot ng batik. Eh, hindi ko alam yun eh, di ba? Pero yun nga, parang may question na parang kailangan i-soften ko yung itsura ko. Kailangan, pahabain mo naman konting buhok mo, magsuot ka naman ng ganito. So, lagi din sinasabi rin, in my young feminist, ang tawag doon, not necessarily age, pero yung my growth as a feminist, sabi yung tinatanong ko, kung ang punto ng feminismo ay magkaroon ang babae ng kapangyarihang maging siya, isuot niya ang gusto niya sa katawan niya, bakit ako tinatanong kung bakit gutong ang suot ko? Hindi ko gusto maging lalaki, pero itong mas gusto kong suot. Ano nga ba ang ibig sabihin ng panlalaki at pangbabae? Diba? So, yun yung tatahimik na rin nagsabi sa akin noon, gano'n. Kasi sila naman yung nagturo sa akin noon, di ba? O, binabalik ko lang kasi gusto ko lang malaman din, kinu-question ko rin kung may natutunan ba ako. And 30 years after, siguro ibabato ko rin sa inyo, no? Some of you may identify as feminists, some of you may not. Pero it's just, siguro food for thought. Na yun yung inilalaban namin noon. Ano yung inilalaban nyo ngayon? Nailalaban rin ba niyo yung sarili? Nakikita ba nyo yung, laging sinasabi, di ba, yung empowerment, self-empowerment, sa anong paraan lumalabas yan? At sa anong paraan natin talagang mapanghahawakan yan at magagamit para ma-achieve natin yung kung anumang potential na meron tayo. Gusto natin. Maraming salamat po. Ang ganda ng discussion natin. Ngayon, we'd like to hear from the audience, some reactions from the audience or questions. I know medyo late na, pero pupunta na tayo sa dulo. And now we just want to hear some reactions. Maybe from some younger lesbians. Pwede rin po sa not so younger. Hindi ko naman po sinabing youngest. So pwede rin pong younger lang. Hello po, I go by 30, lesbian. But it was really fun to listen to you talk about lesbian experiences from your generation. Because no, I mean, wrong drumming, sorry. But yeah, as someone who is also as someone who also identifies as a lesbian and is part of student groups, I would like to maybe ask if what would you say to for lack of a better term, younger lesbians, these who are also still trying to carve a space, not only in a lot, because as you've said, there's still this yes, there's a lot of women in LGBTQ spaces, a lot of, and of course our goal is always intersectional feminism, but for younger lesbians who still want to find that, carve that space for themselves, because the experience, as you've said, is kind of different. What would you say to them, I guess,
kind of advice for us. But yeah. Why do you need to carve a space? It depends on the answer kasi, di ba? Kasi if that is answered, then the kind of space that you want for yourself would take shape. So why would you want to do that? The assumption is that you don't have a space. Is that true? Kasi ang problema sa atin or the issue is that I think for everyone, especially those that are discriminated, di ba, or considered marginalized, every minute is a space-making act. There's no need to say that I'm going to carve this tomorrow. Every time you assert, you're claiming a carving a space. Every time you react, every time you rejoice or feel agitated by some discriminatory remarks, di ba? You're creating a space. So every instance is until that space is large enough for everyone who claims to be this or that sexuality, contributes to the expansion of that space. Well, you might say that the fact that you're interested in how to do it is an act of claiming to have a space. It would not be that moment is already a space, no? Kasi you have articulated that desire or that need. So for me, every moment is a space-making act. I think it's important to get together and to talk. Okay? And talk about the hard things. Dati, sabi niya, dati ganito ako, ngayon ganito ako kasi ito na yung uso. Sabi ko, hindi yung sapatos. Ganon. No, kung gubagyan yung uso, yun yung gagawin mo. Ano ba gusto mo para sa sarili mo? Diba? So, have those conversations siguro with people na you feel safe with, na isipin nyo, kaya kung meron kayo nababasa o pinag-aaralan, lalo na kayo, mga high-tech yung mga pinag-aaralan nyo, minsan question man, hindi dahil sinabi sa iyo, hindi mo na-question. And I think that's the beginning of real wisdom and understanding. Kasi kailangan maintindihan mo para sa sarili mo. Hindi para masabi mo lang, may paliwanag mo sa iba na ganito yan. Kasi it's gonna come around and bite you on the ass at some point pag hindi mo naintindihan din. Tapos maguguluhan ka, layo-layo mo na naguluhan ka. Sana hindi ka naguluhan sa sagot ka. Kailangan ba talaga may mic? Hi, Jeannie. Hi, Miss Lorna. Kasama ko si Jeannie sa ibang mga pakikibaka. So, ako po pala si Joey. I go by a lot of hats at I identify as queer. Pero gusto kong mag-build on dun sa binanggit ni Jeannie. Parang sinasabi naman, ano ba talagang gusto mo? Yung pagbabago, yung nangyayari na pagbabago ng identity nung supposedly how people identify as. Kasi nagbabago, life happens, tapos umuunlad na rin yung pag-intindi natin sa ilang constructs pagdating sa SOGI. So, malamang nang nagsimula yung kolektiba nyo, there are people who strongly identified as lesbian and then as the years go by, maybe mas lapat sa kanila ang pagiging trans man or queer. So, curious ako, pero hindi naman kailangan sagutin. Pero just your sentiments on paano yung tensions kaya dun sa need to really establish a distinct Philippine lesbian movement and culture and then accommodating the fact that people change, our understanding of SOGI change, our understanding of ourselves change. So, ayun. Thanks. Salamat naman, Miss UK. I think it's important. I think it's important kasi lagi natin sinasabi ng intersectionality, context, hindi mo maalis yung kultura mo bilang Pilipino at kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. So ang tingin ko mahalaga magkaroon ng ganong usapan. Actually nga, mayroon kaming
sa DSWP, meron kaming mga higit siguro 100 mga kababayan nakikinig ngayon online. Okay? Bakit namin sila sinali? Kadalasan kasi, yung mga kababayan sa komunidad, hindi sila sali sa usapan eh. Pero dadating ang panahon na maapektuhan sila ng lahat ng polisiya na ginagawa ng mga tao na hinuhulma kung ano dapat ang maging sexualidad, ang papel ng babae sa lipunan. Kaya sa tingin namin mahalaga, kasi isa rin yan na kailangan pang maintindihan. Sa totoo lang, minsan nga, kahit nga tayo, may mga bagay na parang hindi ka lang nakikibo, pero kasi na-desisyon na yata yun, hindi ko natatanong yun, di ba? Pero hindi mo pa talaga maintindihan, and it's so hard. Napakahirap na hindi mo talaga, kumbaga, hindi ka sold. Kailangan mo pa, hindi dahil sa ayaw mo, yung nadidin mo, pero kailangan mo lang maintindihan pa. Ngayon. So, mas ko doon sa call-in culture kesa sa cancel culture kaagad. Kasi hindi kami nagka-cancel out noon eh. May sinabi nga ganyan, yan pa rin position next time. Okay, pag-usapan ulit natin. Hanggang magsuka tayong dalawa dito. Pero, at the end of the day, konti lang nun. Okay. Pero pag-uusapan niyo yon, at alam nga nyo na kahit na, yan, si Tessa, hi Tessa, or kanununod ka man. O yan, pag nagdi-discourse yan, very passionate yan. Lagi ang nagbabang ng table. Hindi, sabi niya, gaya, wala. So, mag-i-English na siya. Australian accent niya, gusto din maintindihan. Kaya ganyan siya. Pero after that, mag-iinuman kami. Nagtatawanan kami. Walang kinikimkim na nakikipagplastikan ako. Ganun. Hindi eh. Kasi alam namin, bahagi yun ng proseso ng pakunawa. And I think it's not always like that for everyone. Maswerte rin siguro kami na we had at set a certain level nung panahon niya, a certain level of maturity. Kasi hindi na may ibig sabihin na pag marami ka alam na teorya, feminista ka, mature ka. Ganon din naman, kung mature ka, feminista ka. Hindi siya, mutually exclusive, gano'n. Anyway, kailangan na ganon siguro na ma-develop ng ganong kultura. Pag-usapan nyo na, di ba? May terms of engagement kayo. Okay, ano yung mga hindi pwedeng pag-usapan? Hayaan natin siya magsalita. Ganyan. Bigyan nyo ng tigli 5 beans. Every bean, masalita ka. Tapos pagkatapos nun, next time na lang ulit. So, yes, I totally agree na kailangan magkaroon and it should happen soon. Yun din. Follow-up question, kasi natanong ko to dahil sa mga friends ko sa Shibam Cinematic Universe, may mga parang resistant dun sa idea ng trans men. Kasi ang critique daw, may erasure daw ng mga butch women, ng mga tibo. So, how do you feel about that? And how do you acknowledge that kind of sentiment na may nagaganap na butch erasure as we continue to grow our understanding of Soji? Hindi ako masyado mapasok sa trans men kasi I would rather that they speak for themselves, may experience sa experience ko. Pero ito yung masasabi ko, I still identify as butch. Okay? Siguro sabihin lang, luma na yan. Pero nakakatawa lang kasi ganyan. Nung bago nag-out si, what's his name? The singer? Sino yung, No, not Ice. Si Jake Zyrus, okay. Bago siya lumabas, I felt na, nagkakaroon na ng recognition na may mga babaeng kamukha ko na babae pa rin. So, tatawa ko, ma'am, so okay sa akin yan. Napansin ko lang, nung lumabas si Jake Zyrus, sir na naman tayo ulit. Sabi ko, siguro kasi may platform siya, ganun din eh, no? Kakala ngayon mga tao ulit, kapag ganyan yung itsura, dapat pala sir. Okay, so sige, di ganyan. Pag meron akong pasensya, kakorekin ko, o kaya isi-straighten out ko na, pero wala rin namang effect, gano'n, wala rin naman sila nakita masyado. So, ano ginagawa mo? Pag gumaganyan ka, wala lang, nag-iinat. So, ang tingin ko doon, meron ding pagtingin minsan sa akin, tatanungin ako, so, kailan ka magta-transition? May ganun din. And I've read that, and I've, not read, I'm sorry, but I've been asked that many times. Kailan ka magta-transition? Sabi ko, hindi. May iba kasing naisip nila na parang, it's a natural progression.
Okay? O kaya, yung mga butch may nagsabi sa akin, takot ka lang eh. Sabi ko, hindi rin. Ganon. Okay ako to. This is how I am. So, hindi ko alam kung nanggagaling yon sa trans community or doon sa mga tao lang na hindi nakakaunawa anong context nun. I think it's more of that. So, respect for what choices people make in terms of their sexuality. Pero, sa labas, totoo rin na nangyayari rin yun sa mga butch lesbians. Hello po, magandang gabi sa lahat. Rayan po, estudyante po ako ng, hi BK, ng Women's Studies. May dalawa po akong tanong, kung po pwede, ng dalawang tanong. Yung una ay, sige na nga. Grabe, pati ba naman? Yung una ko pong tanong ay, alam natin na after ng Beijing platform, yung women's movement, ang daming mga napasang batas. No, kahit yung Repro Health na pasa in, 2012, 2011. And then, nakita natin na even if yung implementation niya ay hindi pa ganun kahitik sa ground in the way we would expect it. But nevertheless, landmarks yun. So, yung tanong ko ay, how do you think can lesbians, for instance, work with the women's movement moving forward in this generation to reap the benefits of these laws. Like for instance, SRHR, etc. Yun po siguro, parang mga core women's issues, perhaps commonalities between the LGBT movement and the LGBT movement and the women's movement na alam nating mapagtatagpi ng mga lesbiana kasi pareho tayong nasa women's movement, nasa feminist movement, at pareho din tayong nasa LGBT movement. And tingin ko, maganda siyang oportunidad na mapag-usapan. At syempre, sisimulan ko po sa magtatanong sa inyo. And then yung second po siguro ay, ito na naman po, tatanong ko na naman yung part ng henerasyon, what are your reflections with the visibility and invisibility of lesbians in comparison to your generation and in our generation right now? And what do you think are... Sorry, please. And what do you think are the opportunities? And then, insights naman po ito. Wala namang tama o maling sagot. Alam naman natin yan. Pero yun po, I'm very interested with your reflections with that. Kasi definitely, our generation, as you've mentioned earlier, Pride marches right now are gaining tractions. We do know kung hindi nag-pandemic, mas lalaki at mas lalawak pa yung Metro Manila Pride. From Marikina, alam nating hindi na maghalos magkano yung mga tao doon. Definitely, that has an effect on visibility and invisibility of our collectives and who we are. So yun, thank you so much for indulging. Yung unang pagkakataon na na-red tag ako kasi nagpunta ako sa Beijing. No, I was not there. You were? So how was it? So yung Beijing Platform for Action, I think, ilang years na siya? 20 years na din siya, no? 1995 din sa 1990s din siya na-adapt, no? So, at that time, it was landmark kasi 1990s, di ba? So, kung ngayon ay 21st century na, parang tindahan na lang siya ng landmark, di ba? So, go back to the 1990s, no? So, ang konteksto pa din ng 1990s, no? So, ito yung kahalagahan din pag nag-historicize tayo or contextualize natin, no? Yung mga major events, no? So, 1990s, at that time, hindi pa masyadong tanggap, no? Yung lesbianism or other sexualities. Hindi pa nga masyadong tanggap yung gender equality. Kaya nga, the Beijing Platform for Action was the fourth
Nagsimula kasi yan sa mga, di ba, the UN, nagde-declare siya ng UN Decade for Women, so 1970, 80, 90, so 30 years, no? Ibig sabihin, it took, no, the women's movement worldwide to argue to the world that gender equality or women's equality was an important component of being alive on Earth. So, the fact, no, naging document siya did not mean that everything was okay, no? Kasi didebatihin pa talaga yan, ano? Tatagos siya sa national level, sa legislation, sa lahat. Tapos lahat, ito, mayroon kang bagong legislation, may bago kang policy. Not everybody understood it, what it's all about, no? So, ang ginagawa, no, ang daming mga gender mainstreaming na training, gender sensitivity na training, para maintindihan kasi halimbawa ang Pilipinas o mga implementing countries, hindi naman nila naintindihan yung mga nando doon at kung paano gagawin yon at paano itatawid or mararating yung pangarap na mayroon ng kapantayan sa lalaki at sa babae. Ambitious nga siya in all spheres of life. So at that time, no, you might say that the adoption of the Beijing Platform for Action for Women was just the beginning of the battle, so to speak, no, of making the public understand the importance or the relevance of gender equality. Anong mga mekanismo dyan? Training naman kami ni Rabet, kita tayo doon, may etc. No? So, at this point in time, you might say na naintindihan ba talaga? Wala na akong pakialam kung di nila naintindihan, basta mag-comply tayo, no? So, let's respect the public, no? Naintindihan na nila yon in one way or the other, however they want to interpret or understand it, no? Kasi, sa mga eskwelahan, lalo na sa mga kabataan o nandun sa mga basic ed, no? Unti-unti naman din sila nang ini-expose dyan. Makikita din natin sa mga cultural products, sa palabas, sa kanta, no? May mga, dyan, may mga hints, no? Of equality and all that. No? So, you might say that after 30 years, no? Baka kailangang baguhin or revise, no? Yung Beijing Platform for Action, no? Kasi wala talaga doon nakasulat or explicitly, no, na sinasabi about sexuality, no, homosexuality, etc. No, in fact, okay, balik tayo sa UN kasi UN ang ang pasimuno ng lahat ng 'yan, So hindi natin silent ang UN when it comes to alternative sexuality. Hindi natin sinasabi na although in principle sasabihin nila we respect, etc., no, but in practice we couldn't say. Pero ito yung masasabi ko na sa SDG, yung SDG? Sustainable Development, no? Kailangan ipaglaban actually ng ibang grupo yung provisions on sexuality. So, doon mismo sa loob ng UN, bago siya na isulat, no? Bago siya na ipasok, kasi at that time hindi siya kasali. So, kung tinatanong mo, may espasyo ba or mayroon bang possibility na mag-merge or mag-complement or mag-tandem, no? Yung LGBT plus the women's movement, meron naman, pero kailangang i-claim, kailangang i-assert. And as far as my observation goes, generally, pag nag-assert ka, kasi ngayon, bongga ka kapag ikaw ay politically correct. Yan. Careful. Actually, ang ating mga policy makers, ang ating mga celebrities, no, pag medyo regressive, no, ang iyong tindig sa mga issue na nakakaapekto sa ibang tao. Sensitive sila dyan. So when they would like to say that I'm supportive of LGBTQ even if they don't understand it, no? Although some would explicitly assert, no, their homophobic attitude, no. So pero yun kailangan i-claim or kailangan siyang i-assert. And even in the UN in the UN body itself, no,
it was a struggle actually to argue also for gender equality. It was also a struggle to argue. It remains a struggle actually to argue, no, for the whole domain of sexuality and other forms of, sexual identity. Pero sa experience, ina-assert siya or kiniklaim talaga siya ng grupo para siya ay makasama, no? Or mai-table. Yun. Ano yung isang sagot? Yung opportunities daw? Opportunities about? Yung second question, di ba, yung how do I compare yung visibility dati at saka ngayon? Tama? Naalala ko pa. O sige. Siyempre with technology and social media, ibang-iba. Diba? Sabi nga sa inyo dati, di ba, kailangan kang manghiram ng libro. O kaya, kung meron galing na abroad, papabili ka ng magazine, dadating siya after 6 months kasi 6 months pa siya babalik di ba? Tapos you'll keep that magazine for as long as you can. No? Shared. Parang porn magazine lang, gano'n. Pasa-pasa. So anyway, wala na rin yun. No? Online na lahat, no? Kahit sa Twitter meron. Sige. Una muna, ang laki ng impact ng technology sa visibility. Never in my wildest dreams that I imagined that there will be celebrity couples. Di ba? Na parang, wow, talaga, ganon. Papakita sila kung ano ginagawa nila, daily lives, ganon. Travels, kung ano. Never imagined that will happen. Does it help? Good or bad? In a way, parang okay rin kasi visibility pa rin yun. Kung di mo magusto yung laman nun, it still shows na yung diversity ng mga tao. Okay? So I think, in a way, okay. Kung meron sila na-espouse na hindi maganda, yun, hindi maganda. Pero sana yung nanonood, di mo na makokontrol kung sino nanonood, kung ano yung discernment. Kaya importante yung education para yung mga tao ma-discern din nila kung ano yung pinapanood nila o pinakikinggan nila. There's so many opportunities for you that I wish I had when I was younger. Mga scholarships halimbawa na parang talagang ini-specify pa na plus point pa kung LGBT ka. Na before, no. Diba? Hindi ka, don't even step on the door, don't even, make that application if you're not able to hide who you are. Sa employment, you have diversity and inclusion programs, ganyan. Last year, I attended a conference kung saan there were like, I don't know, hundreds of LGBT executives. And it was beyond my imagination. Ganon. Nagsalta ako sa isang grupo to talk about kalesbiyanahan. Sa pa ba ako niyayaya magsalta kung di ka sa lesbiyanahan, di mo sa environment. Ganon. So, yun, I would like, and this is where I come in as an older person, I encourage you to take every opportunity while it's there. To take it, no? But at the same time, tandaan din nyo, it's not always going to be there. Kailangan din, hindi pwedeng puro kabig. Kailangan ilaban din nyo. Because yung kalaban natin, hindi natutulog. Marami silang pera, hindi sila natutulog, hindi sila tao. Kasi hindi sila natutulog, di ba? So, marami silang pera. Okay? Marami silang bala. And they believe it, kung ano man yung sinasabi nila. I remember dialogue in a movie. Kung sa amin isang Amerikano at saka isang Middle Eastern na nag-uusap. Ang sabi nung Middle Eastern doon sa Amerikano na sundalo, kayo, ang mga pinag-uusapan nyo, mga healthy, ganyan-ganyan, pagkain, hindi kayo mananalo sa amin. Bakit? Kasi handa kaming mamatay para sa paniniwala namin. And that's how I think you're able to sustain and win your struggles kung talagang nasa puso mo yun. It's not just something you say, it's not just something na parang you take for granted. Do not take that for granted kasi ang daming trabahong nangyari para dumating sa puntong yon. Okay? Nakakontribute siguro kami kahit paano, pero ang dami rin tao na-contribute. So, take it, run with it, and add to it. Last question na po para makapag-close na tayo. Hello po. So, ako po si Ana.
siguro po, operating on the in the Philippine context, parang di ba po meron po tayong stereotype na tomboy or tibo. So then, ang concept, mostly yung parang conception ay pag yung lesbians that we know now ay tomboy o tibo noon. So how did you break from that stereotype and develop your identity as lesbians, especially knowing that it's a very Western concept po? Wala kasi talagang word, di ba, for lesbian sa Pilipinas. Kaya, kinuha ko na lang, lesbiana. Kasi yung tomboy, can be tomboy and not lesbian. Kasi it's a look, di ba? Yung mga bata, tomboy, parang batang lalaki. Nagpa-propose sana ako ng word, na maging na Filipino word, kaso lang walang pumatol. Sabi ko kasi babaera. So ayaw nila. Tinitignan lang nila ako ng masama, ganon, di ba? Mukha, GB, ganon. So, walang pumatol. So, sorry, ganon. So, we come up with, by decades, may ibang terms na ginagamit, di ba? O sa UP, di ba, kayo nagpasimula ng Lulu. Yan, babaylan yan. O, bakit Lulu? Mamaya nyo na, alam nyo na yung ba't Lulu. Okay, ano pa? Ang dami eh. Yung 1, 2, 3. Diba? Hindi pa uso sa Ricky Martin na, pero 1, 2, 3. And all these things, so we try to come up with words na ganyan. Ang napapansin ko rin lang minsan, hindi rin galing sa mga lesbiana yung paggawa-gawa ng kono ng salita. Yung iba doon sa mga salita na yon, galing doon sa ating mga gay brothers. So, naisip ko tuloy, yung ba mga lesbiana, do we have no need to come up with our own language? Okay ba tayo doon? Baka. Kasi parang hindi tayo nagkikreate ng ganun eh. Yung sinasalitaan yung whatever that is. Nung panahon namin, tawag doon, sword speak. Ayan. Ngayon, Beckinese, di ba? Something. Beckinese. Hindi, paano ba yan? I think through constantly talking about it also, nababago rin yung pagtingin sa mga lesbiana. Dati, talagang we veered away from the word tomboy. Masakit talaga yon. Pero, when you understand what it means, it takes away some of the sting. In the same way na may mga tao na yung paggamit halimbawa ng whore or ng fag or whatever it is na gano'n, di ba? It takes the sting away when you claim it, when you understand it, and you make it your own. Hindi ko sinasabi na yun, that's the only thing to do it. Pero mahalaga na panghawakan mo yung narrative, panghawakan mo yung lengguwahe. Ganun. So, sometimes people call me na ganyan. Yung, pakibigay mo ito, one time nasa coffee bean. Tapos, naiwanan yung, nung kinlaim ko yung drink ko, nakita ko nakalagay dun sa order form, tibo. Tibo. Sabihin ko sa inyo, saan branch? Dun. Sa Salcedo Village. Okay. Tumawag ako dun sa manager nila. Dun sa office nila. Tapos, sinabi ko na ganito yung experience ko. So, yun, just have to challenge these things, no? And also respect din kung yung experiences ng mga tao, if they still prefer to be called by that name. Sabi nga na dati, sabi sa akin ng isang lesbiana na meet ko in the 90s, ikaw, lesbiana ka. May tibo. Parang sabi ko, bakit parang masama yata yung pagkasabi mo? Bakit ganun? Sabi niya, kasi daw, yung mga lesbiana, kasi yan, yung mga nagaganyan yan eh. Nafi-flip. Ganun daw kami. Ganun, nafi-flip kayo eh. Kami tibo, hindi. One way lang. Kaya mas maumababa kaming uri, yung mga lesbiana. So, naiintindihan mo rin where they're coming from. And that's an opportunity to have a discussion. Okay. Ang isa pa lang sinabi, na may patungkol sa sex is that, yung mga lesbiana daw, paano ba yung sabi niya? Hindi, wag na yan. It's a rabbit hole. Pag kwento ko lang sa'yo, saka na. Wag na ngayon. May mga bagay akong masasabi na hindi na dapat kasali sa usapan na ito. Yun. And then, when you have an opportunity when you have a platform, whatever it is, just continue talking about it and asking people then. You know, not to challenge them,
but to just to ask them, kasi minsan, it also helps people think about things that they assume about themselves. And sometimes that helps you realize things na hindi mo nalalaman before. Yung language siya, double-edged sword siya. Yung Filipino, multi-edged sword din siya. Sinong Pilipino ang sinasabi natin? Pilipinong nasa Pilipinas, Pilipinong nasa labas ng Pilipinas, iba ang lengguwahe ng Pilipinong nasa Cebuano o nasa Mindanao. So let us be careful with that. In any case, no matter how you root it in Filipino, and I don't know kung sino talaga yung Pilipinong sinasabi natin, ha? Kasi 8 years na ako doon sa Asian Center, Philippine Studies. I don't understand what it's all about. Kasi it's useless to root it in Filipino. Kasi sino nga bang Pilipino ang... You claim it. I am a Filipino. I don't need to have many qualifiers around it, no? It's written in my birth certificate, my passport, that's it. Diba? So, medyo, ano na yon, medyo, parang hindi siya productive na experience na parang inuugat natin. Kasi, madaming ang diversity, no? Or karanasan lengguwahe na pinanggagalingan ng isang Pilipino. Ang pamangkin ko na American citizen, kiniklaim niya Pilipino daw siya. Fine. So, nag-join siya ng Filipino group. Fine. Yun ang kanyang attempt, no? To connect with the word Filipino. No? Number 2, ideally, dapat hindi na natin ina-assert, no? Yung I'm a lesbian, I'm natibo, I'm gay. Dapat na-dissolve na yon kasi ibig sabihin tanggap na. Di ba? In the same way na hindi natin tinatanong kung yung dalawang nagpakasal na lalaki at babae, hindi nila pinoproclaim na hetero sila, di ba? It's just a normal way. Magpapakasal na kami, engaged na kami, fine. Right. Yun ang dapat ideal na gusto nating marating na hindi na natin kailangan i-assert or i-claim. Diba? Pero ngayon, ginagamit natin yung mga termino at yung termino pwede talagang magbago. No? Yung language, parang mood natin yan. Mamaya masaya ka, mamaya asar ka, no? Hupa ka na, di ba? Baka ini-essentialize natin. Ibig sabihin, hindi ka na magbabago. In fact, language changes every minute nga eh, no? So maganda nga subaybayan nyo na ano yung, at what point, ano yung context na nagbago eh. Swart speak, Igbo speak, etc. Diba? So, dapat ang pangarapin natin, hindi na natin sinasabi yung lesbian kasi na-assert na natin yan at natanggap na, being na-normalize na hanggang sa may bago na namang sumulpot. So, sa ngayon, ginagamit natin siya strategically to assert. But not to say that yun lamang ang component ng ating identity. Malay mo magbago ka at some point. Ayoko nang maging lesbiana. Ito naman ang gusto ko. Diba? Kasi we must start with the basic assumption. People change. Kasi society also changes. And sa ngayon, ang lakas ng push ng medicine and technology, ha, sa totoo lang. So, hindi parang nothing will stay forever. No? Kaya yung language, no matter how you root it, if there's such a thing as a Filipino identity, magbabago din siya eh. Diba? So yun yung aking masasabi. Diyan wag tayo masyadong mapako sa ano. Kung yung iba, kunyari na naasar tayo sa mislabeling, no? Kasi mislabeling is part of a misunderstanding. So, kailangan ipaliwanag talaga. We do not take it against them. That's their language, di ba? That's how they understand the world. So, ganun nila bibigyan or lalapatan ng termino. But we must also assume that we are rational. We can understand things and we can change our minds. Baka din kasi ini-essentialize natin yung mga taong sa tingin natin discriminatory, homophobic, no? Hindi i-assume natin pwede silang mapagpaliwanagan at pwede silang maliwanagan. Malay mo sa kanila manggaling ang isang termino or kategorya na hindi natin mahanapan, di ba, ng lapat. Kasi
we are lost for words. And we are clinging to what is available for convenience sake, just to keep the conversation going, di ba? So I remember one time there was a sexuality conference in Bangkok, and I presented a paper arguing or simply questioning na bakit yung Western media palaging gay yung tinatawag. Kahit na si Ellen DeGeneres, no, gay ang kanilang generic term. No? Guess what? Pagkatapos i-present yung papel ko, there was one news reporter, sabi niya, working in a UN-related media. Doon niya lang naintindihan the limitation of the term gay. He didn't realize na meron palang lesbian. So sabi niya, babaguhin niya na daw ang lingwahe niya sa coverage. O di naliwanagan ng loko. Fine. Naliliwanagan ng tao, wag nating i-essentialize in the same way na baka we assume that we will be forever lesbian. We don't know. No, the only identity I will assert is what is written on my birth certificate. That's all. And kung mayroon kang gustong ikabit na kategorya, suit yourself. Maraming salamat po at maraming salamat sa audience natin for those wonderful discussion questions. Now we'll have a very short intermission. Meron tayong nag-send ng short video from Aster Delgado. Hello everybody! Kumusta na kayo mga kabaro? Isang kanta para sa inyong lahat. At this song, Kami, was composed by Marty Tambak for our musical trio Lantad. Taking part in the 1993 Women's Day activities as out lesbians inspired me to make lesbian music. And in 1994, I founded the self-proclaimed lesbian band, Lantad, together with Marty and another friend. We toured Europe in 1995 and played various venues and at lesbian and feminist events in the Philippines until 1998. Okay, ito na ang kanta. Masdan niyo kami, kaibigan. Maamo ang mukha, malambing magsalita. Magkapares ang hikaw, mahaba at maiksi ang aming buhok. Kami ay lesbiana. Kami ay lesbiana. Dahil sa umiiral na patyak ang sistema, hindi pantay ang relasyon ng babae sa lalaki. Bawat nilalang sa mundong ginagalawan, may karapatan, huwag ka lang manlalamang. Kami ay lesbiana. Kami ay lesbiana. At kung kilalanin pa kami ng gusto, hindi lang kami simpleng mga lesbiana. Nandito kami pagkat kami ay may issue, pinaglalaban namin aming karapatan. Kami ay lesbiana. Kami ay lesbiana. Tulad naming mga lesbiana, nais maglahad ng tunay na damdamin. Kami ay umibig sa kapwa babae, hindi kinakailangang mamutak lalaki. Kami ay lesbiana. Kami ay lesbiana. Tulad naming mga lesbiana,
nais maglahad ng tunay na damdamin. Kami ay umibig sa kapwa babae, hindi kinakailangang mangutak lalaki. Kami ay lesbiana. Kami ay lesbiana. Tulad naming mga lesbiana, nais maglahad ng tunay na damdamin. Kami ay umibig sa kapwa babae, hindi kinakailangang mag-utak lalaki. Kami ay lesbiana. Kami ay lesbiana. Kami ay lesbiana. Thank you. Woo! Maraming salamat. At papunta na tayo sa end ng ating event for this evening. I will just be giving a short synthesis of the discussions that we had in the past, 2 hours. So we began this conversation by acknowledging the multiple beginnings of Pride and the Lesbian March as one of the early acts of resistance that led to the Pride movement. Similarly, early lesbian feminists or feminist lesbians found feminism in different ways. Sometimes even in unexpected places tulad ng discos or parties. Pero nag-lead ito sa mga political expressions tulad ng realization na mahalagang maisulat ang mga ganitong karanasan. At hindi lang mga individual na karanasan, kundi yung mga diverse na karanasan ng iba't ibang mga lesbiana. At nagkaroon ng mga support groups that enabled learning discussions. Learning discussions kung saan they learned about patriarchy and feminism through each other. However, there's also a need to recognize that lesbian advocacy didn't start in the march, kundi dito sa mga disco spaces or parties that were also acts of resistance na naging instrumental in building the movement. And during the march, hindi lahat ay out, yet they still wanted to take part in this activity. For some, it was a statement to say that they're lesbians. And to join the march as feminist lesbians or lesbian feminists was a way of affirming their identities and their experiences. Nevertheless, may mga challenges, syempre. Like Ms. Lorna said, there was a need to negotiate the space, to claim the space, because hindi ina-expect na nandun sila. They were not supposed to be there. Yet there was a need to make sure that the space was big enough and has room for all of them to be there, to be seen, to be heard, and to be applauded. At the same time, there were allies that supported the group in claiming a space. Nevertheless, there's a recognition that activist spaces and feminist spaces hindi laging open, hindi laging accessible to lesbian activism. While may mga ally organizations that supported in claiming spaces, may mga tension pa rin. And even after this march, as Jeannie said, getting concrete support on paper and inclusion from other women's orgs was challenging. Nevertheless, after the march, it led to visibility. And visibility led to informal and formal organizing. Formal organizing and political organizing, nagkaroon ng mga spaces for conversations with other organizations and other sectors, like Jeannie said. But at the same time, like Lorna said, having spaces na mas personal, mas private, didn't mean that it was secret. And hindi lang yung political spaces or conversations ang may value.
there's also a need to recognize that building personal spaces or private spaces allowing ourselves to organize and take up space, even in private, ay mahalagang aspeto ng organizing and movement building. And 30 years after, marami ng changes, mas napapag-usapan ang LGBT movement at ang issues in school and outside, in the halls of Congress even, here and globally. Legislation and policies, meron na. Kahit wala pa tayong national anti-discrimination law, may mga local ordinances tayo na nagbibigay ng protection na wala nung time na to. And also, there's more collaboration between different groups of LGBTQI organizations. But at the same time, may challenge pa rin dahil kadalasan invisible pa rin or naisasantabi ang mga lesbiana in the whole LGBTQIA+ alphabet. At importanteng mapag-usapan ang mga particular na issues ng mga lesbiana at makita tayo bilang tayo for what we are, including our intersectional identities. Additionally, there's also the challenge for us to interrogate and rethink language and gendered language. Yung mga ginagamit nating terms and assumptions sa expression, sa gender expression natin, even sa language of what we use to call our partners or our parents. And also yung language ng activism na nakikita natin noon even before na very English, na napansin even before in the first March, na ngayon ay nagiging struggle pa rin natin in communicating our advocacy to the broader public. It's a challenge for us to interrogate our ways of communicating our advocacy and go beyond yung usual na Western way of expressing our experiences. And lastly, we are being challenged to continually claim our spaces. This can be public or private spaces. Safe spaces for us to have these types of conversations and minsan mga uncomfortable conversations and learn from each other. Just as these pioneering lesbians took space during the first Lesbian March, we need to claim our spaces that are, again, big enough for us, big enough for all of us, has room for us to be heard, to be seen, and to be applauded. Again, maraming salamat po. For now, Sorry may dadagdag lang ako, doon ako makakatulog. Okay. I just want to say, kasi sabi nga ni Claire, no, yung lengguwahe iba. Napakaliit na grupo natin. Okay? Out there, napakadami mga lesbiana, gays, bisexuals. Na hindi nila pinoproblema ito. Problema lang, makapasok sa trabaho, hindi sila pupugin ng magulang nila, meron silang tirahan, etc. Huwag nating kalimutan sana kasi hindi tayo magiging malaya hanggat hindi natin natutulungan at yung ating mga kapatid. Okay? Na mahanap din nila yung pagkakataon na meron tayo. Yun lang. Thank you. thank you very much. Any last remarks? For now, we'll hear closing remarks from Mother Percy Sendanya. Magandang gabi, Jeannie. Magandang gabi, Lorna. Ayan. Maikli lang, ulitin ko lahat ng sinabi ni Claire. Sige. Oo. Masarap makinig sa kwentuhan ngayong gabi. Hindi ako pinalad na pumasok sa movement, if I may call it, nung panahon na ito, medyo a bit later pa. Pero maaga din. So I belong to that generation that you referred to kanina. When we were in college, just like you, a few decades ago, yung unang pasok natin doon sa broader LGBT movement was through the Pride movement. We were there during the first LG Pride March nung panahon na yun. At eventually, we became, at least yung babaylan, part of the organizing committee. At natatanda ako ng panahon na yun, outnumbered ng lesbian organizations ang mga gay groups. Pag tinanong niyo yung mga unang poster ng Pride, mas maraming samahan ng mga lesbiana
In fact, dalawa lang ang samahan ng mga Becky nung panahon na yon. Hanggang yung Babaylan, naging LGBT organization na siya mula sa pagiging gay group. No? Itong kwentuhan na ito ngayong hapon, siguro mga 6 months in the making, ano, JD. Nag-usap kami mga 6 na buwan na yung nakaraan at mahalagang balikan itong kwentuhan na ito. Hindi nga natin na-settle kung 92 nga ba o 93 yung una. Basta early 90s siya. Gusto ko lang... 92 or 93, no? So mahalagang magandang pag-usapan niya in the future. So, 30 years. At yung 30 years na yon, marami nangyari, maraming nagbago. Pero tandaan natin, marami pa rin hindi nagbabago. And I think this conversation this evening is very important for us to have the necessary anchors to remember what we have achieved so far and what we have not yet achieved so far. As long as you have the Villanuevas in the Senate and in the House, this conversation will be relevant. Ang Babaylanes is celebrating its 15th year this year. Yun yung para samahan ng mga Thundercats ng Babaylan. Ayan. At naalala ko dati, nung bago pa lang ako, sabi gano'n, ang trabaho ng Babaylan sa sinaunang panahon, karamihan babae at may mga lalaki na nagbubuhay babae para maging babaylan. Una, tagapagamot, so healer. Pangalawa, tagapamagitan sa ating mundo at sa mundo sa kabila, yung spiritual connection. At pangatlo, tagapagsalaysay. Siya yung daluyan ng kwento, siya yung may trabaho na ibahagi yung kwentong ito sa mga susunod pang henerasyon. We have seen how our failure to record and remember history has failed us in the last few years. And as we face bigger challenges, bigger upheavals, as we assert our spaces, mahalaga na may giya tayo, bigger audience, and moving the movable middle towards our side. Yesterday, meron kaming gender sensitivity / SOGS discussion sa engineering department ng Quezon City LGU. And imagine, it's the engineering department. At naghanda kami doon sa pinakamahirap na siguro SOGS session kasi karamihan karamihan nasa engineering field. So, meron ka na mental image sa stereotype. Pero at the end of it, na-surprise kami kasi may bukas sila. Hindi pa nila nauunawaan, pero may kabukasan sila. The likes of the Villanuevas, I'm sure will never end. Picture, ayan. At siguro kung merong parang paulit-ulit na sasabihin natin sa susunod na taon, ano nga yung sinabi kanya ni Lorna? To be seen, heard, and uploaded. Mga kaibigan, si Lorna. Thank you. At si Tessa, hindi man natin kasama, palakpakan natin yung mga pioneers ng ating movement sa Pilipinas. Marami pang susunod na kwentuhan at hahabiin natin itong kasaysayan na ito. Palakpakan din natin ng bonggang-bonggang. Di ba pumapatay ng ilaw? Maraming salamat po. Bago po tayo umuwi, daan na lang po tayo. May paberienda lang po ang CWGS. Thank you.